Wala daw pera yung gobyerno. Aba, ha? Lakas nating gumastos, boy. Wala tayong income. Oh, paano yan? Luki negosyo. Ay, nako. Ha? Credit, debit, kupit. Nayawa na. Tapos, itong mga pink at itong peanut gallery, aba, wala man silang makitang mali kay Marcos. Wala silang makitang mali sa ekonomiya natin. Wala silang makitang mali sa sistema ng pagpapalakad ng gobyerno. Wala rin silang makita na ang kuryente, tumaas na ang singil, yung diesel at gasolina, tataas na naman. Sweldo, hindi na ipatupad yung pagtaas. Pamasahe sa jeep, ayaw itaas. Gulo-gulo-gulo na. Pero sila, kalmado lang. Bakit? Di ko alam. Baka, ay, ayoko na magsalita. Sa mga matatapang nating senador, lalong-lalo na kay Erwin Tulfo ng Blue Ribbon. Ito ang sabi ni Manong Chavit sa inyo. Kung kailangan nyo ebidensya, eto na mga senador. Ebidensya to. Ayaw nyo akong tanggapin na tumestigo sa Senado. Pinapakita ko ulit. Ito ang mga project sa Ilocos Norte. Bakit tahimik kayo? Pag iba nagsalita, sinukulong nyo. Ito, ebidensya. Distrito ni Congressman sa Sandro Marcos. Ebidensya ito. Bakit didemanda yung mga engineers? Oh, pag dinamanda nila yung mga engineers, siyempre sisigaw sila. Yan ang nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Maliwanag ng mastermind, Bongbong Marcos, saka si Martin Romualdez. O ano? May ebidensya si Manong, ayaw niyong papuntahin sa Senado para mag-testigo. O ngayon, inilabas na niya. Nasa kanya mga ebidensya. Nasa vlog niya. Ha? Inilagay ko rin, pinost ko rin dito sa account ko. Panoorin niyo ng kabuuan. Yan ang challenge niya. Ombudsman. Oh, galaw-galaw doon sa mga kakampi ninyo. Para naman, hindi kayo magmukhang peanut gallery. Binabanatan si Martin, pero hindi si Marcos. Totoo yung sinasabi ni BBM na yung mga may hirap at yung mga maghihirap pa lang. 6 trillion ang nautang ng kanyang administrasyon as of May 2026. Ang dolyar at peso exchange rate 61.80. Merong projection na abot ito ng 63 to $1. Ang crudo tumataas sa world market, pero yung dolyar natin, yung exchange rate ng dolyar at saka peso, tumataas din. So hahabulin natin yung difference. Yung utang natin sa ibang bansa na binabayaran natin ng dolyar, dahil nga automatic appropriation tayo, malaki. So makukulangan na naman yung ating annual budget. Yung 60 billion ng PhilHealth hindi pa nasasoli. Maapektuhan yung ating pagkain dahil dolyar din ang pambili natin ng pagkain. Dependent tayo sa import, sa mga imported na pagkain, pati bigas imported na rin. Hindi makapagpataas ng sweldo sa mga manggagawa, hindi rin makapaghingi ng pagtaas ng pamasahe yung mga jeepney driver at saka yung mga nasa transport sector. Tapos, hindi masawata yung corruption sa
administrasyon ni Marcos walang plano na itigil ito mula sa smuggling, sa mga ahensya ng gobyerno na nakawan, hanggang yung pinakamalaki yung sa flood control. Pero hindi lang yun eh. Marami pang iba ang sources ng corruption. Lalong-lalo na yung smuggling. Kung magpapatuloy lahat ng ito, hindi lang tayo mababangkarote. Mahirapan bumangon ng Pilipinas. Lumalaki yung agwat ng mahihirap. Naapektuhan na yung middle class. Kaya tama si Marcos, yung middle class na iba, bababa na doon sa mahirap na classification. Congratulations, sir. Pinahirapan mo kami ng todo. Hanggang 2028 ka na lang. Tama na yun. Never again na talaga. Maliban sa mga pink siguro, pero kukunti lang naman yung mga yan. Marami pa rin talaga mga Pilipinong matitino. Sayang ang bayot. Kaya naman pala galit itong mga pink sa mga Duterte dahil nga noong eleksyon, one-on-one si Bongbong at si Leni, sumali ang Duterte, nag-vice president. Diba? Kasi one-on-one ni Leni at ni Marcos nung vice president, lampaso si Marcos. Talo talaga. So they were hoping na kaya nila na ipanalo si Leni sa presidential election. Pero nasorpresa sila dahil yung mga diehard na mga Duterte supporters bumoto kay Bongbong Marcos. Ayun, kumain ng alikabok si Leni. Sa galit nila, isinumpa nila na hindi sila papanig magpakailanman sa mga Duterte. Yun. Kaya ngayon, wala sa kanila yung issue ng korupsyon. Wala sa kanila yung kalagayan ng mga Pilipino kahit hirap na hirap na. Puro lang yan arte, puro lang yan pakitang tao. Kasi ang kanila talagang kalaban ay ang mga Duterte. Hindi yung korupsyon, katiwalian, at kung ano-ano pang kababalagan na nangyayari sa gobyerno. Sorry to say this. They hate the Dutertes because they lost the election. Yun talaga yun. Wala nang iba. Dahil kung titingnan mo, noong namatay yung May Malaysia, nandoon yung mga pink kasama ng mga loyalista. Kita mo naman si Risa Hontiveros at si Trillanes, nandoon kasama ng mga loyalista. Loyalista yung namatay. O, di ba? O, anong ibig sabihin nun? Hindi nila concern yung corruption. Ang concern lang nila, mawala ang Duterte. Nandito tayo. Dehens kaya.